Ito po, nagkagulo. Pag-usapan po natin. Ng administrasyon na peaceful ang kilos protesta kahapon. Pero ang Malacanang on red alert pa rin hanggang ngayon. Pagpasok sa Nagtahan Gate, ang tanging entrance na bukas ngayong araw pagpasok ng palasyo, makikitang may barikada sa harap. Hindi raw umalis ng Malacanang compound si President Bongbong Marcos nitong September 21 at nanatili sa isang secured location. Ayon naman kay Diaz. Naniniwala kayo doon? Ha? Na nandun daw ang Pangulo? Doon sa Malacanang? After all the gulo? Naniniwala kayo sa sinungaling na to? Ang dami nang binitawan nitong palpak. Sabit. Gusto nyo isa-isahin ko? Hindi matatapos tong vlog ko. Ang dami nitong kasi nandoon daw siya habang nagkakagulo. Maniwala ako. Ito. Location. Ayon naman kay DILG Secretary John Vic Remulla, nakatutok ang Pangulo sa mga kilos protesta kahapon at nakikipag-coordinate sa kanya every 20 minutes. May depensa ang... Ito. Nakatutok daw ang Pangulo sa nangyayari at nakikicommunicate sa kanya every 20 minutes. Kaya maraming nasaktan. Hindi ko na ipi-play dito. Kasi ayaw ni YouTube yun eh. Nagkakaroon ng pina-flag down niya. So, ang daming nasaktan. Puntahan nyo lang ang Facebook, ang dami. Sabi mo, nakamonitor si Bongbong? So, inutos niya yung pananakit dito? May tanong ko sa'yo, John Vic. Sino nag-utos na masaktan itong mga to? Si Bongbong? Malacanang, kung bakit naka-red alert pa rin ito hanggang ngayon. Malacanang always maintains one threat level. It is never downgraded. As long as the president, being the seat of power of the country, the threat level is just one. It is always high. So, andun daw yung naka-red alert. So, lagi daw silang naka-red alert. Another excuse. Pero alam nila eh. Alam nila mahina sila. Alam nila na delikado. Pero, tanim po yan. Sinigundahan din ito ni PNP Chief Melencio Nartades Jr. Here in Malacanang area specifically, sagutin ko uli kanina, this is the seat of power. Whether there is no threat or there is threat, these premises, this vital installation is given the highest security. Babala ng Malacanang mananagot sa batas ang lahat ng sangkot sa riot sa Maynila. Pinabulaanan din ni Undersecretary Claire Castro ang paratang ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson na si First Lady Liza. Nako! Ayan, tanim. Tanong ko sa inyo, sino ang mahilig magtanim witness? Anong kulay? Kaya sagot nyo. Kasi may connection lahat yan. Sino ang mahilig magtanim ebidensya? Anong kulay? Kasi sinasabi ni Chavit, yung gulo daw, finance ni Liza. Di umano. Neta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez ang nasa likod ng anyay mga tulisan na nagtangkang lusubin ang palasyo. Sa isang mensahe sa mga reporter, sinabi ni Castro na tila nakakalimot ang dating Marcos ally na ngayon Duterte supporter na si Singson sa kung sino ang may reputasyon ng karahasan sa pagitan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at PBBM. Ito yan. Okay, ang punto ni Chavit, yung karahasan daw ay finance ni Tambi at ni Liza. Okay? Pag nagka-martial law, sigurado na po yan. In my opinion, sigurado. Ang nag-finance sa mga gulo, either Liza or Tambi. Bakit? Tingnan nyo na lang. Sino ang makikinabang sa martial law? Mga Duterte? Hindi! Kami ang talo sa martial law. Kasi dadamputin lang kami ng dadamputin. Hindi mo na kailangan ng search warrant of arrest. Naintindihan? Lagay nyo sa comment section, sino ang makikinabang sa martial law? Si Liza, si Tambi, si Bongbong at Dilaw. Kaya tigil-tigilan nyo kami sa kakaarte nyo ng gulo. Una, walang capacity manggulo ang DDS ng ganon.
Bakit? Kailangan ng pera yan. Pininance yan. Wala pong pera, DDS. Na kanino pera? Na kay Tambi, na kay Lisa, na kay Bongbong. Sila nakaposisyon eh. At higit sa lahat, huwag tayong maglokohan. Kayong makikinabang sa gulo. Ba't nyo ibibintang sa DDS? Kaya nga itong News 5 nabintang ang fake news eh. Pinost ko sa Facebook, sundan ninyo. Kayo makikinabang dyan. Tigil-tigilan. Kita mo nang gugulo, puro bata. Do you think we are that stupid? Babayaran ng mga DDS yung mga nanggugulo? Kabataan? Alam namin, for your information, alam namin, kaming DDS, madami kami. Majority kami. Hindi namin kailangan daanin sa dahas. Because at the end of the day, we hope sooner. But at the end of the day, we know 2028 kami nakaupo. Si BP Sara. Nagigets nyo? So hindi namin kailangan ng dahas, hindi namin kailangan pilitin. Kayo lang naman ang ayaw labanan ng pata si BP Sara sa eleksyon. Kaya nga ginagawa nyo ng paraan si Tambi. Si Tambi, kaya lahat gustong ma-impeach si Sara. Si Marcos gusto pang gawing ombudsman si Boying. Ang dilaw, ang usapan baha. Ang bukang bibig nila, confidential funds. Higit sa lahat, komunista, NPA, sinong makikinabang? Sila. Dahil para sa kanila, kahit sinong umupo, wag lang si Sara o Duterte. Kasi identified nila sino yung hindi nila kaya hawakan sa liig, hindi nila kayang bayaran. Kaya nga ginipit si Pastor Kibuloy, alam nyo yan. Dahil yung channel niyang SMN ay galit sa mga komunista at NPA. Lalo si BP Sara. Etong laban na to is laban ng komunista, may nagpapagamit at nanggagamit. Gising po mga Pilipino. Wag niyong bibili na ng gulo. Hello. Sila ang desperado. Sino ba ang Sino kumakain ng tae ngayon? Di ba dilaw? Sino bang nagko-compromise ngayon? Hindi ba si Bongbong? Yung nagpasipa sa tatay niya. Nilipad sila 1986 sa Hawaii. Di ba dilaw? Nakiki-compromise. Dilaw, di ba sinusuka nila, diktador to? Ngayon, hindi nila mabanggit Bongbong resign. Sino kumakain ng tae? DDS ba o dilaw? Seryoso lang, pakisagot. Diretso na po tayo magsalita ngayon. Di ba? Hindi kami desperado. Hindi namin kailangan manggulo yung mga kabataan na yun. Kaya yung sinasabi ni Chavit na ang nag-finance niyan, si Lisa at si Tambi, that is very, 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 very possible. Kaya pagka sabi ko sa inyo, sure na yan pagka nagka-martial law. Yan ang gusto nila eh. Kaya nga doon nagtataas ako Marcos resign pero sinasabi ko walang manggugulo. Huwag kayong manggugulo. Sigawan ko kayo. Kasi pag nanggulo ka, panalo sila. Dagdag ni Castro, nagsama-sama na raw sa Duterte camp ang mga mahilig magpatawa kahit hindi komedyante. Para sa agenda. Lakas ng loob nito si Claire magsabi ng patawa. No? Ikaw nga dyan ang corny-corny mo. Sa totoo lang. Di ba? Yung pagsasalita mo parang si Dolphy doon sa Banayad Whiskey. Napanood nyo na ba yung Banayad Whiskey? Panoorin nyo yun. Ganyan magsalita to si Claire. Sinong corny? Ikaw nga. Tingnan mo naman yung itsura. O, next topic po tayo. Nang dahil dyan, binuko ni Chavit kung sinong pinanser ng gulo.
Nang dahil dyan, eto gagawin kay Chavit. Alam natin ha, si Chavit, very crucial yan. Pag lumabas yan, nako, nagpapalit ng gobyerno. Kaya eto na, inunahan si Chavit, si Manong Chavit. Kanina sa tanong patungkol kay Chavit Singson, ang gusto po ng Pangulo ay managot. Ang lahat na maaaring managot at lahat na maaaring sangkot sa marahas na nangyari. Yan naman ang gusto ninyo manahimik kami. Oo, wala po may gusto ng marahas. Hindi. Kayo makikinabang sa marahas? Ilan lamang, pero naging marahas ang ilan sa naging rally nitong linggo. So tayo na po ang makikiusap sa pamunuan po, especially kay Secretary John Vic Remulla, kay Acting PNP Chief General Natartes Jr. Eto, tingnan natin si John Vic, di ba, pag ganun-ganon. May nabanggit niya ni si John Vic Nakita niyo yun? Yabang niya, pasugod. Ay, nagbabatuhan, hinto. Napahinto si John Vic. Tapos ang daming bodyguard nakapaligid. Tapang-tapangan Hinto. Ngayon, ako po ay hindi makatore ha. Pero doon lang ako sa realistic. Siguro sa isang issue, marami siguro silang hindi pagkakasunduan ni Torre. Itong si John Vic. Pero isa sa issue na nakita ko na siguro ay kinagalit ni John Vic. O siguro ikinainggit. Hindi siya makaporma. Di ba? Laging si Torre nasa TV. Isipin mo, kung si Torre ay PNP chief pa. Yung arte niyang ganon? Naglalakad ng ganon? Hindi siya yun. Si Torre yun. Ang gustong interviewin ng media, si Torre. Hindi siya. In short, nasasapawan si John Vic. Nainggit. Insecure din pala yun. Ang pogi mo naman, John Vic, para mainggit ka sa ganyang kapangit, pambihira ka. Hayaan mo na siyang umepal. Umepal sa media. At the end of the day, ikaw yung mukhang bagong ligo, siya mukhang bagong ligo sa kanal. Kina-insecure pa. Di ba? But ako na-imagine ko, si Torre, tawa ng tawa ngayon yun. Sabi, isipin nyo mabuti lang. Ulitin ko, ayoko si Torre, galit na galit ako dyan dahil bastos yan, binastos niya ng reliyon ng KOJC. Hindi po ako member ng KOJC but I was there. Paano nila ginawa yung illegal? Pero isipin mo, kung andyan si Torre. Diba? Hindi siguro nagkagulo. Una pa lang, nasolusyonan na ni Torre. Diba? Kaya siguro tawa ng tawa yan si Torre. Hindi malaman ni John Vic gagawin niya, wala siyang nagawa, susugod pa, biglang napahinto. Naku, tawa ng tawa yan si Torre. Naku, Torre, magsalita ka na. Magsalita ka na, alam ko marami kang alam sa kababuyan ng ginawa ng mga yan. Mauna ka na magsalita kaysa pa ikaw malaglag. Dahil uupo at uupo at uupo si Sara. Take that. Be a man. Face reality. Laila, uupo at uupo si Sara. Trillanes, uupo at uupo si Sara. Mga NPA, uupo at uupo si Sara. Mga dilawang pasosyal, uupo at uupo si Sara. Mga dilawang ipokrito na nagpapakuha pag nagsisimba, uupo at uupo si Sara. And of course, sa DOJ, na busisiin mismo ang mga sinabi ni Mr. Chavit Singson. Dahil doon, inakit niya ang mga kabataan. Inakit? Medyo kakaiba yung paano yun. Naakit ka ba sa kanya? Claire? Hindi naman kabataan, katandaan na to eh. Hindi siya kasali sa naakit. Especially high school students, college students, at karamihan dito malamang ay mga minor de edad, upang malaman nila at iniyahan ito
na huwag pumasok sa eskwelahan. At Kaso na yon. Kaso na yon. Dapat ikulong. Dapat ikulong pag sinabihan mong estudyante wag pumasok sa school. habang hindi bumababa ang mga taong gusto nilang pababain. At sila pa, at si Mr. Chavit Singson pa ang nagsabi na hayaan ng mga magulang ang mga batang ito na tumayo para sa isang revolusyon para sa korupsyon. So, dapat maimbestigahan ito upang malaman kung siya ay maaaring makasuhan ng inciting to sedition. Yun. Inciting to sedition. Patay, kulong. Walang bail. Walang bail yan. Ewan ko, yung sedition ata. Basta, may kulong yan. So, patatahimikin. In short, si Chavit. Sabi ko nga, malalim na to talagang problema natin sa bansa natin. Alam nyo, sinabi ko sa inyo before, doon sa matagal nang nanonood sa akin, right after the 2025 election, doon sa mga nakakaalala, sinabi ko na doon sa programa namin sa SMNI, on the first night after the election, sinabi ko, ang magiging laban is not about Bongbong versus Sara. It's going to be Dilao and Sara sa 2028. And nakita natin yan sa nangyari. Napakaganda nga po nung naging rally dahil na-expose yung dapat ma-expose. Si Bongbong, wala na. He's really out. Nakasalalay na siya sa Dilao. Bongbong is just a position. Wala na siyang influence, wala na siyang power, meron lang siyang posisyon. Kaya ang Marcos sa 2028, pwera na yan. Ang Dilao, they have the force, but they don't have the position right now. Meron silang force, pero not enough. Not even 1/3 ng population ng DDS. Kita po natin yan. That's why they are desperate. Kasi kung marami sila at alam nila na mas marami sila kesa sa DDS, hindi sila kakain ng tae. Alam mo kung ikaw may pagkain ka, may lechon ka, meron kang crispy pata, meron kang masasarap na pagkain, kakain ka ba ng tae? Hindi eh. That's desperation. Mas malakas ang Dilao kesa sa pula. Alam na alam natin, red is dead. Let me repeat that. Red is dead. Kaya nga, yung binanggit ko noon, lalo pang napatunayan ngayon. Na-justify na-prove lalo na it's going to be Duterte and the Yellows. Yan. Together with the communist. Dahil ayaw nila sa Duterte. So sila na lang ang magkakampi. Gamitin na lang nila isa't isa. No? Kaya nga sabi ko, kalma. Claire, hindi namin kailangan manggulo. We will have that position sooner or later. Ginagamit ko lang yung word, hindi ibig sabihin po position ako, hindi po. Ginagamit ko lang yung word na we will have the position because hindi na kami yung parang minority. No? In reality kasi majority naman, Pilipino talaga. Gusto to. No? Gusto ang Duterte, kaya lang sila ay nasa kapangyarihan. Kaya wag niyo masyadong awayin yung pulis. Maraming pulis at sundalo ayaw na sa gobyernong ito. Wala lang silang magawa kasi kailangan kumain yung pamilya nila. May responsibilidad sila sa gobyerno, ginagawa nila yan. Pero nakita natin sino ba ang binoto ng pulis at mga sundalo. No, not all ay masamang pulis at sundalo. Most of them galit na rin sa gobyernong to. Kaya wala na to si Bongbong. Ulitin ko. The time is ticking. Tapos na sila. Kaya naman, tingnan natin ito. Okay?
Kasi ang sinasabi nitong si Tuta Soto ay dati ng panahon ng Duterte yung nangyari itong flood control projects, ngayon lang nabuko. Okay? Tanong, ito ay nilabas ni Jason sa. Tanong sa inyo, Tito Soto, totoo ba to o hindi totoo? Ngayon, pakisabi na fake news si Jason sa. Ngayon, pero kung totoo ito komentaryo ko sa iyo, Tito Soto. Okay, tingnan natin mabuti. Ito yung flood control budget. Yan, yung nasa gitna. Noong 2016, ang flood control budget ay 64 trillion. 2017, naging 72. Tapos 2018, 127. Tapos bumaba nung 2019, 90, 90. Tapos 2021, 101. 2022, 128. Hanggang dyan po yung budget sa 2022 yung kay flood control budget nung kay PRRD. Kasi sinisisi nitong si Tuta Soto na dati pa yan. Dati pa, yes, may flood control projects. Pero tingnan nyo kung gaano kaliit. Tingnan nyo since 2022, nag-jump to 182 trillion. Kalahati po ang tinaas noong panahon ni Marcos. Pinirmahan niya yan. Hello? Tapos, nag-2024, tumaas ulit. 244. 2025, tumaas ulit. Gusto nyo malaman kung gaano ang porsyento niyan? Di ba nung 2022, 2.5% lang. Nung panahon ni yung percentage nitong flood control project doon sa pangkabuuang budget, 4%. Double. Anong punto dito? Nagkaroon ng nakawan sa flood control nung panahon ni Bongbong Marcos na pinirmahan niya. Tuta Soto, wag nyo kaming iligaw. Totoo ba to? Kaya nga tanong sa inyo, totoo pa yan? Huwag niyong lokohin ng taong bayan. Ha? Kitang-kita sa numero, numbers won't lie. Tingnan nyo itong susunod. Tingnan nyo itong susunod. Okay? Ito naman, budget of House of Representatives. Magkano ang binadget ng mga congressman, itong mga contractor? Hanggang 2022, yan yung kay PRRD pa eh. Titingnan natin. Ganito, ang budget, puntahan natin muna yung 2017, 9 billion. Okay? Yung budget ng buo ng House. Tapos puntahan na natin yung, tingnan nyo yung 2022, 21 billion. Ang budget ng House, ang budget ng Senate, 21. Okay? Tingnan nyo, ano ang pinirmahan. 2017, punta kayo. Magkano ang pinirmahan ni PRRD? Ang budget ng House ay 9 billion. Ang pinirmahan ay 9 billion. So, may nadagdag? Wala. 0%. Okay? Observe nyo, noong 2022, ang budget ng House version at Senate version ay 21 billion. Magkano ang pinirmahan ng presidente? 21 billion. Pantay, di ba? Puntahan natin itong percentage increase from the chamber version that has higher value. So 0%.
Okay? Noong 2022, ang House at Senate version is 21.5 billion. Ang pinirmahan 25.5 billion. Noong 2023, panahon na ni Bongbong, 15 billion. Sa Senate, 16 billion. Anong pinirmahan ni Bongbong? 28 billion. Ilang percent ang in-increase? 75% increase. Nakikita nyo na? Magnitude. Tingnan nyo yung pink. Magnitude of insertion during the BICAM. Noong 2017, ilan ang insertion? 0. Noong 2022, ilan ang insertion? 0. Noong 2023, ilan ang insertion? 12 billion. Puntahan natin, 2024. House Chamber 16, Senate Chamber 16. Magkano pinirmahan ng presidente? 28 billion. Ilang percent yun? 77%. Ilang billion ang tinaas sa BICAM? 12 billion. Punta tayo 2025. 16 billion sa House at sa Senate Chamber. Ang napag-usapan, magkano pinirmahan? 33 billion ni Bongbong Marcos. Ilang percent ang tinaas nung 2025? 105%. Doble. Ang budget lang 16 eh. Para sa house eh. Pinirma mo 33. Tapos sasabihin mo inosente si Bongbong. Ayan o, final budget signed by the President. Doble tinaas sa BICAM. Ay sa ano? Yung percent. Ilan ang tinaas? 17. Ang budget lang 16. Mas malaki pa yung itinaas sa BICAM. Tapos ayaw niyong sabihin, Marcos resign. Dalawa lang yan. Talagang napaka-inutil, napakatanga mo, Bongbong Marcos, para mangyari yan. Or kasabwat ka. Hindi po pwedeng, hindi mo alam. Ganun ka katanga, presidente ka. Kaya yung sinasabi ko, napakatong mga artistang bading. Totoo ba to? Kasi ito, napakaliwanag na ito, Tuta Soto. Hindi mo alam to? Nakuha ko to kay Jason unless fake news to. Pero kung dito fake news, pambira. This is very obvious. Talagang tinatarantado ang Pilipino. Tapos wala kang alam. Tapos anak mo, congressman, walang alam. Ang virgin nyo, virgin. Ito sa'yo, Bongbong, virgin. Kasabwat ka rito. Isa kang ganito, animal. Kasi puro kayo bading. You call a spade a spade. Nagpapagamit kayo sa mga bading. Papagamit kayo sa dilaw. Ito namang dilaw. Hindi nyo alam to? We are talking here about billions. Tapos sinasayang yung oras nyo kay impeachment sa 150 million ni Sara. Tarantado itong mga to. Talagang tinatarantado nyo kami mga Pilipino, ha? Tingnan nyo to. Here's another example of bading. Sabi niya, huwag nyo nang hilingin patalsikin ng Pangulo. Hilingin na lang na masamahan niya tayo sa pakikipaglaban sa korupsyon. Di ba mas maganda yun? Alam nyo, hindi po ako galit sa bakla. Ulitin ko, iba po yung bading, iba yung guding. May mga kaibigan tayong bakla, ayos lang yan. Kasi may paninindigan. Pero ito, hilingin na lang natin na samahan tayo ng Pilipino sa siya nga ang cause ng korupsyon.
Kumalat na ba talaga utak ninyo? Parang sinabi, sige, compromise tayo ha. Compromise. Since ayaw namin maupo si BP Sara, pipikit namin ang mata namin sa pagnanakaw mo. Basta kami magrereklamo sa korupsyon, sige, nakaw ka lang dyan. Nakaw ka lang ng nakaw. Basta pipikit kami. Kasi baka makaupo si Sara, ayaw namin yun. Ha? Sisigaw kami, no to corruption. Tigil nyo na. Itigil mo na yan, Bongbong. Itigil mo na yan, Tambi. But in any case, pag tinuloy nyo pa rin, huwag kang aalis, diyan ka lang. Si Sara uupo. Huwag mong pauupuin si Sara. Steady ka lang dyan. Sagot ka namin. Pero sana itigil mo na. Ha? Pero wala naman kaming choice eh. Pag nagnakaw eh, wala kaming choice. Ang gagawin namin. Diba? Si Sara uupo. Titik na lang namin yung chance sa 28. Baka maupo si Boying na ombudsman, matanggal si Sara. Ma-impeach si Sara. O baka mamatay. Diba? Hindi yan sinasabi ni Ogie pero ganyan lumalabas. Yung buong concept nila na mag-rally tayo, isigaw natin ang pagnanakaw, ang pag-aabuso ng gobyerno. Pero Bongbong, huwag kang mag-resign. Uupo si Sara. Ngayon, bilib ako sa Sara. Bilib ako sa iyo, Inday. Mahirap ka maging asawa. Bakit napunta sa asawa? Hindi kasi sobrang strong sobrang lakas ni Sara. Isipin mo, pakainin mo ng tae yung mga kalaban mo. Ganyan mahirap kalaban. Mahirap kalaban ng strong at mahirap din maging asawa. Strong. Nagpapakain ng tae. Di ba? And they enjoy doing it. Sige na. Kain na tayong tae. Wala na tayong makain. Kesa naman iba kainin natin, di ba? Ito po, tingnan natin yung mga balita patungkol dun sa rally at magbibigay po tayo ng ating obserbasyon. Yung totoo, yung galing mismo sa rallyista. Okay? Na patas lang, bibigyan ko po kayo. Okay? Pero pag-usapan din natin yung mga artistang bading, nagladlad. Okay? Dahil sa kanilang frustration sa gobyerno, umamin yung mga artista na bading dito sa rally na to. Pasok! Sa dagat ng mga tao na nasa protesta kahapon sa EDSA. Concert? Concert yung rally? Alam na Allah? Tao na nasa protesta. Kaninong style ang mga pagtitipon o mga rally, mga sorties na may concert? O sino pa? Hindi yung concert king ng Pilipinas. Yung bangag. Wala akong sinabi kung sino. Sa kahapon sa EDSA, kabilang ang mga kapuso personalities sa mga nakiisa. In her Mitena mode, may mensahe si Rian Ramos. Ay, ano mensahe mo? Di ba ito yung asawa nung yung kasama ni Tambi Loslos na namimigay ng pera? Di ba? Ayan. Sabihin mo sa asawa mo yan. Tama ba ako? Kasi wala ako talagang alam sa artista. No, totoo yan. Pero may nagsabi ako napanood. Ito raw asawa. Kung totoo yun, apaka-ipokrita mo naman, iha. Sabihan mo yung asawa mong talunan. Di ba? Namigay sila ng pera Kaibigan niya. Sinong kasama niyang namigay ng pera? Di si Tambi. Tapos nandiyan ka sa rally. Di sana sinabihan mo yung asawa mo muna. Mapunta-punta ka dyan, plastic ka rin Turuan sila ng leksyon. Dapat, turuan mo leksyon yung asawa mo. Ito naman, pas sa kurakot. Naman ni Gabby Garcia na dumalo kasama si Khalil Ramos. Ayun, tatapang ang tatapang. Mahal kita Pilipinas. Yan ang mga totoong nagrarally, matatapang. Ipaglalaban kita. Sabi ni Sparkle actor Rahil Birria, sa paglaban sa ating karapatan, kung hindi tayo ang gagawa, sino?
Kung hindi tayo gagawa, sino? Yung mga yung mga nagko-concert. Sila ang susi sa pagdami ng tao. Ito, hamon ko lang, hamon. Kasi may sinasabi sila, tagumpay ang trillion peso rally. Tanga, bakla ka. Bakla kang vlogger, bading, bakli. Huwag nang gamitin yung bakla. May mga kaibigan tayong bakla, matitino yun. Okay? Tawagin natin na bading. Kasi natutunan ko to kay miyembro na po namin si ay nakalimutan ko yung pangalan. Si teka muna, nasa group chat na siya. Sorry po. Alam mo naman tayo si Sir Jack. Oo, si Sir Jack galit sa bading. Pero iba naman po pala. Bading at saka may guding. Yung bading, yan yung baklang walang mali, bad, ika nga, di ba? From the root word bad at saka bading. Guding, yung mga mababait na bakla. Yun na lang tawagin natin. Bading at saka guding. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Pakilista nyo dyan yung mga artistang bading at saka yung mga artistang guding. Yung guding, yung mababait, yung may maprinsipyong bading. Maprinsipyong bakla. Yung bading, yan yung mga bayaran, walang prinsipyo, kung saan may pakanabang, yung sasabihin, ayaw niya sa sugal, tapos magpo-promote ng sugal, yung ganon, yung bakla nga, hindi niya malaman, ano ba siya talaga, yung ganon, yung hindi niya alam, isang beses lalaki siya, isang beses babae siya, isang beses galit sa gambling, isang beses hindi galit sa gambling. So, ganon. Okay? Tuloy. Perform din ang The Voice Kids coaches na sina Paulo at Miguel Benjamin ng Ben and Ben. Sabay-sabay natin sabihin, nagsisilbi ka dapat! CPB. Yun na yung rally. Ito, isa pa. Ano daw yung placard niya? CPB Kapuso Big Winner Mika Salamanca. Teka muna, saglit. Meron akong biniling laruan Asa na yon? Ito, ipapakita ko lang sa inyo. Ito, dadaling ko sa susunod na rally. Oo. Kita ba? Oo. Ang tawag ko rito si Crocky. Ayan. Maingay ito sa rally. Ano ang pangalan nito, pambihira? Para sa mga buhaya, ang pangalan nito, Crocky. Crocky ba o Tambi? Sige ba? Diretso. Ano daw? Bakit walang, yung placard niya? Bitbit ang isang blankong white cartolina na wala raw ang kanyang mensahe dahil ninakaw raw. Sino yung magnanakaw? Di sana nilagay mo yung pangalan doon. Sige, corny rin si ate. Sige, tuloy. Partners din sa pakikiisa sa rally ang besties na sina David Licauco at Dustin Yu. Ito sa totoo lang, hindi ko alam. Hindi po ako talaga mahilig sa... Kaya pagkang usapan ay artista, ay naliligaw ako pagdating sa Banateros. No? But artista raw sila. Sige, so be it. Wala naman ako... Naroon din sina Therese Malvar, Brent Valdez, Thea Astley, pati si Jasmine Curtis Smith. Kasama niya ang kapatid na si Ann Curtis at iba pang Showtime host. Ayun. Eto, si Vice Ganda, ano ba to? Bading o guding? Gusto pa maging presidente. Yung asawa ba nito si Vice Ganda, bading? Kasi tinatanong ko Tinatanong ko sa Banateros sa Padateros, tinatanong ko sila, Sir Jack, kasi bading ba yung asawa ni Vice Ganda? Oo naman, ano ka ba naman, coach? Meron ba namang papatol sa bading nang hindi bading? O di parehas bading yan. Oo nga Ako nga nandidiri mahawakan lang ng lalaki. Yung chuchup. Ay naku, bakit tayo napunta dyan? Kinikilabutan ako. Kabilang si Vice Ganda. Ang tubig, baha, pagnanakaw, korupsyon, ang down, ang babang-baba,
yung mga Pilipino. Ayun, ang prinsipyo niya. Ang taas ng prinsipyo. Not the usual ang Sunday run naman ang ginawa ni Kapuso Primetime King Dingdong Dantes para makiisa sa panawagan para sa isang corrupt-free Philippines. Kasama niya sina Kuya Kim Atienza at Benjamin Alves at iba pang runners. Naka-black shirt sila na may mensahe ng paglaban at pagtakwil sa katiwalian. Sabi ni Dong sa IG, "We hoped, we dreamed for a corrupt-free Philippines, for accountability from those who have stolen from us." Ayan. Tama yung sinabi. We hope for a corrupt-free country. Dapat manindigan tayo, maging accountable yung mga nagnakaw sa atin. Oh. Si Faith Da Silva na kasama rin nila, humabol naman at nag-alam motorcade sa EDSA habang nagpapaalala. Hindi po kulay ang pinaglalaban natin dito. Ang korupsyon na nakakadiri. Ayo, teka muna. Ha? Hindi kulay ang pinaglalaban natin dito kung hindi korupsyon. Bading! Mga bading kayong mga artista nang dahil sa frustration nyo sa gobyerno, nagladlad kayong mga kabadingan nyo. Mga bading kayo. Anong kwenta nyo? Nagpunta kayo sa rally, walang pangalan. Di ba? You are compromising. Yan ang tawag namin dyan. Compromise. Sasabihin ni Vice Ganda, teka muna, ano ba yung sinabi ni Vice Ganda? Dapat daw managot ang mga kurap. Sino ba ang kurap? Ito sabi niya, hinahamon ka namin Pangulong Bongbong Marcos kung gusto mo ng magandang legasya, ang pangalan mo, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Paano niya alam ka nang ipakulong niya sarili niya? Hinahamon mo si Bongbong, gago. Diba? Sino bang magnanakaw dito? Hindi si Bongbong. 3 years, pinipirmahan niya, alam niya. Ang laki ng insertion, mamaya ipapakita ko sa inyo. Tito, kulang ka sa research. Pakikita ko, ang laki ng insertion. Pinirmahan ng Pangulo. Walang ginawa. Yung anak niya nandoon sa kamera, hindi nagsalita. Lahat kayo pikit, lahat kayo takot, lahat kayo bading, lahat kayo nakikinabang. Yan ang problema sa atin. Mga bading kayo. Palibhasa, may pakinabang kayo. Kaya ayaw niyong pangalanan. Huwag tayong maglokohan. Puro kayo general statement Walang mangyayari sa rallying ganyan. Wala. Para kayong yung presidente, anong plano mo sa Pilipinas? Pagkakaisa. Unity. General. General promise. Generic. Yun na nga lang ang pangako, hindi pa nagkatotoo. Unity. United sila na magpinsa magnakaw. And here you are. Much is given, much is required. Ginawa kayong artista, ginawa kayong influencer, mga bading kayo. Anong kwenta nyo nag-rally kayo dyan? Di ba? Tapos ililigtas nyo si Bongbong. Tapos ahamunin mo pa yung presidente. Bading. Ikulong yung magnanakaw. Tanga ka ba talaga? Hindi mo alam? Tapos sasabihin nyo, walang kulay to, walang kulay-kulay. Ito bago tayo pumunta dun sa kulay-kulay, gusto kong kausapin kayong mga DDS. Kayong mga tunay na sawana sa nangyayari sa gobyerno. Kayo lang kausapin ko. Kayong sawang-sawa na sa kaipokrituhan dito sa bansang Pilipinas. Kayo lang. Kung sawa ka na sa pagnanakaw na ginagawa ng gobyerno at sawang-sawa ka sa ikapokrituhan, ito sasabihin ko. Panalo tayo. Nandoon ako sa rally kahapon. Nakita ko
yung pagsigaw ng tao. Yung kagustuhan nilang isigaw ang kanilang nararamdaman. Pero pinasok po tayo. Pinasok tayo ng dilaw at mga komunista para pabagsakin kung ano man ang alam nila na talagang pinaglalaban natin. But the good side of this, sigurado na po si BP Sara. Sigurado na yan. Hindi po tanong kung uupo ba si Sara. Ang tanong na lang ngayon, kailan ba makakaupo si Sara? Because kitang-kita yung desperation. Kailangan nila ng artista, kailangan nila ng optics, kailangan nila ng concert, kailangan gumalaw ang mga komunista, kailangan gumalaw ang dilaw. Kaya nga sabi ko itong dilaw na to, they are hypocrites since 1986. Parang tatak eh. Hypocrites since 1986 registered. Alam mo, kitang-kita yung desperation sa kanila. Alam nila that their time is coming. Malapit na po ang paghuhusga. Malapit na po ang katapusan ng dilaw at komunista. Dahil sa totoo lang, ang matatapos dito yung dilaw at komunista. Pagpasok ni BP Sara, ayaw niya itong mga NPA na ito. Ayaw niya itong mga rebelde na ito. Kaya nga, kinain na nila yung suka nila eh. Isipin mo yung dati nilang minumura, tinatawag na magnanakaw, diktator, mamamatay tao. Nagpailalim na sila kay Marcos. Why? Because they know si Sara malapit na. Nagsama-sama na. Kitang-kita mo na. Si Marcos naman, hostage si BP Sara. Kasi kailangan niyang andyan si BP Sara. Dahil pag bumaligtad ang dilaw, gamitin ko na lang yung word na dilaw kasi yung white ribbon nila, yung pink, sila din yan. Kaya nga iniba-iba nila yung white ribbon na yan eh. Kasi alam nila mahina na ang dilaw. At nagtatago sila ng walang kulay. No, may kulay yan. Hindi po pwedeng walang kulay. Kasi kaya nga nyo hindi mabanggit si Marcos. Kaya nga kaya nga bading kayo. Kaya duwag kayo. Kasi si Sara ang uupo. Kaya wag nyo sabihin walang kulay, may kulay yan. Yung kulay nyo lang nakakadiri kaya hindi nyo maamin. Meron bang umamin na member sila ng komunista? And everybody knows in the Philippines, alam natin sino-sino mga komunista. May umamin ba na NPA sila? Alam natin sa Pilipinas kung sino-sino ang kulay ng NPA. Tama or tamang-tama? Alam natin eh. But all are liars in denial. Bakit? Mabaho na. Mabaho. Kaya nga sinasabi natin, uupo at uupo si Sara. They know their time is coming. Matatalo sila. Alam nila matatalo sila. Unless patayin nila si BP Sara. Or ma-impeach. Kaya nga pinipilit ni Boying maging ombudsman. Nakikita nyo po yung laro. At itong mga dilaw, nauuto nila. Bakit? Kasi hostage nga nila si BP Sara naunawaan. Until alam nila na may kapangyarihan si Bongbong Marcos na
kasuhan si BP Sara kasi hindi nila kayang talunin si BP Sara. So ginagawa ni Bongbong Marcos, pinapainan. O sige, mag-ombudsman ka kasi pwede mong i-disqualify si BP Sara, pwedeng kasuhan yan. Yung Dilaw naman, umaasa. Nagigets nyo yung point? Nakikita nyo yung punto? So hawak ni Marcos ang Dilaw. Ang Dilaw naman, hinahawakan din si Marcos. Gamit yung ombudsman. Yung si Boying. Kita nyo? Kasi unless patay at disqualified si BP Sara, Sara will sit as the next president. Yan na po yan. That is for sure. Anong punto natin? Ako, may naalala ako eh. Sideline ko lang po. Naalala ko tuloy. Yung kwentong, alam nyo ba ang demonyo, alam niya talunan siya. In the end, alam ng demonyo na magwawagi at magwawagi ang ating Panginoon. Alam niya yan. Kaya nga, tinitempt ng devil na mawala tayo dun sa focus natin na nakatingin sa Panginoon. Bibigyan, hindi ka naman tatakutin ng demonyo eh. Pasasarapin niya ng buhay mo. Bibigyan ka niya ng temptation para lumayo ka doon sa focus mo sa Panginoon. Because alam niya, in the end, matatalo siya. To cut the long story short, pag malapit na ang paghuhukom, alam niyang talo na siya, i-increase niya yung kasamaan sa mundo. Same thing here. As we get closer to 2028, na alam nilang panalo si BP Sara, titindi pa po. Titindi ang laban. Kaya nga sabi ko, yes, alam ko lahat kayo gusto nyong matapos na tong problema natin sa korupsyon at sa mga ipokrito. Kaya lang, may mga panahon na hindi natin hawak kung kailan. But one thing for sure, BP Sara will sit as the next president unless dead or disqualified. Kadire. May mga kapuso na ginamit ang platform sa pakikibaka. Si Jeneline Mercado nag-post sa Instagram ng mensaheng, "Protect people, not pockets. Invest in the future, not corruption." Panawagan niya, "End corruption now." Paano nga natin i-end ng corruption now? Ayaw niyong banggitin. Di ba? Alam mo, sumisafety kayo eh. Yan yung kabadingan. Dahil sa personal agenda ninyo. Dahil siguro ayaw nyo mawalan kayo ng channel, ayaw nyo mawalan kayo ng, eto naman mga komunista, alam namang mananagot sila. Hindi kayo talaga after sa katotohanan. Hindi kayo after para masolusyonan ng mundo, ang problema natin. After kayo sa agenda ninyo. Ngayon lang ako nakakita ng rally na walang pangalan, no? Wala. Kung meron man, minimal. Puro duwag. Puro bading. Kaya ako nagtaas akong pangalan doon, Marcos resign. Hindi ko sinasabi, kukuhanin natin to sa masamang pamamaraan. Pero karapatan natin sabihin kung ano yung ating nararamdaman na hindi nilalabag ang batas. Ngayon, kung hindi siya mag-resign, okay lang. May ginawa ba akong masama? Wala. Nambato ba ako? Wala. Ni pinitik ang ilong, wala akong pinitik. Why? Because I know, panalo tayo sa dulo. It's just a matter of time. Kaya lang itong mga ito, mawalang prinsipyo. Niloloko kayo ng mga leaders ninyo. And I'm sorry to say this, but that is the truth. Niloloko kayo ng leaders niyo. Sasabihin, panagutin. Pero hindi nyo gustong bumaba si Tambi. Hindi nyo gustong bumaba si Bongbong. Ano yan? Anong kaipokrituhan yan?
Demand more dahil we deserve better ang panawagan ni Will Ashley. Puro kayo panawagan. Wala naman kayong pinapangalanan. Si Ruro Madrid idiniin ang mensaheng hindi ang mga buwaya sa ilog ang tunay na dapat katakutan, kundi ang mga buwaya at ganid sa lipunan. Makabuluhan ang caption ni Bianca Umali na Pilipinas ang mamatay ng dahil sa iyo, hindi ng dahil sa kanila. Panahon na para tumindig ang simula ng tula ni Angel Guardian tungkol sa paninindigan at tapang. Ang SB9 Puro bading, di ba? Puro bading. Wala man lang nag-dare sa inyo na sabihin, Marcos, resign. 19 members na sina Josh at Pablo idinaan sa pagkanta ang galit sa mga mapang-abuso ng kapangyarihan. Akala nyo ba ang kapangyarihan? Aubrey Bading. Carampel, updated. Bading. Marami tayong magagalit sa atin na ito. But that's the truth. Diba? Hindi kasi po pwedeng wala kayong kulay eh. May mga bagay na you have to choose. Kailangan ka mamili. Kasi pag hindi ka namili, para pinili mo ang demonyo. Bibigyan ko kayo halimbawa. Diba? Yung isang kaibigan mo, dinadala ka sa kalokohan. Sige lang, go ka lang. Dinadala ka sa pambababae, or dinadala ka sa sugal, o dinadala ka sa droga. Pero go ka lang. Sasamahan mo lang siya once, twice. Pero hindi mo siya sasabihin, mali ang ginagawa mo. Mali. Samahan mo lang. Pag-type niya, anyway, minsan lang naman. Parang ganun, di ba? Hindi mo sasabihin na, hindi naman kailangan mamili kung tama ba yung ginagawa niya o hindi. That's the problem natin ngayon. Naging ganyan ng mundo eh. Ganyan tayo tinempt ng demonyo. Hindi mo kailangan mamili. Chill ka lang dyan, relax ka lang. Go with the flow. Basta gumawa ka lang mabuti, tumulong ka, okay lang. Jutes ka pa minsan sundot ka babae. Yung bang ganun. Diba? Okay lang yan. Tapos, mo, tulong ka. Tulungan mo yung kababayan mo, kapitbahay mo. Okay lang. You don't have to decide what is wrong and what is right. By not choosing the right, you are choosing the wrong. Dito ganyan yan. By not choosing what is necessary, nagrally ka pa, hindi mo naman sasabihin kung sino yung sa tingin mo magnanakaw. Hindi, basta generic. Alam nyo, that is exactly what Bongbong wants. Isigaw nyo lang na matapos ang korupsyon without mentioning my name. Kunwari ako si Bongbong. Without mentioning my name, na hindi mo ako pinabababa, sigaw nyo yung korupsyon. Reklamo nyo sa gobyerno. Yan ang gusto ni Bongbong. And by not choosing to do what is right and necessary sa rally, kinampihan nyo si Bongbong. Karamihan, hindi man lahat, karamihan ng dilaw at komunista yan. Ang mga komunista, alam mo, gusto niyan manggulo. Nakontento ba sa presidente yan? Laging nirereklamo ng komunista ang presidente. Ngayon lang ang komunista hindi nagsalita about the current president, the incumbent president. Tahimik sila. No, Marcos, resign. Wow. Ano pa pinunta nyo sa rally? Di ba? Ano pa? Mas maganda pa, sabihin nyo na lang. Sara, resign. Sige. Tapos sabihin nyo kung bakit. Kaysa ganyan. Bading yung statement ninyo.